Okay, hello po and welcome sa isa namang video natin ngayong araw. And for today's video ay pag-uusapan po natin ang hearing na nangyari. Bali dalawang hearing to, isang February 7 at yung isa po ay ng February 13. Ito po ay hearing sa Senate na under ng committee ni Senator Raffy Tulfo. Okay, ito po ay ang Committee of Migrant Workers. And dito nga napag-usapan yung kumakalat na issue na sabi nilang scaman dito sa Milan, Italy. Okay? And pag-usapan nga natin kung ano yung mga napag-usapan nila dito sa hearing na to. And explain ko sa inyo more or less yung mga term na napag-usapan nila dito kasi may mga issue na hindi maintindihan doon sa Senate hearing dahil medyo kulang yung pagkaka-explain. Okay? At yung unang hearing nga na naganap noong February 7, bali dalawang issue yung tinalakay yung doon sa hearing na yon. And the other half nga ng hearing na yun ay napag-usapan yung issue tungkol sa Decreto Flusy. At explain ko lang muna, yung naging issue nga na pinag-uusapan dito ay ang i-share ko lang itong window na to. Okay, mamaya natin i-play yung hearing na yan. Kaya ito yung second hearing na ng February 13. And ito yung sinasabi nilang Decreto Flusy. Bali, itong Decretong Flusy ito ay nag-o-open every year para sa mga foreigners. Okay, hindi lang po ito para sa mga Pilipino. Ito ay open para sa mga foreigners na walang papel dito sa Italy. Or yung mga gustong kunin, yung mga pamilya nila sa Pilipinas para makapagtrabaho dito. Okay? And every year may quota sila and legit naman to kasi yung gobyerno mismo ng Italy nag-a-announce kung ito ay open na o kung kailan ito mag-open or hindi. So ito yung Flusy 2022, nag-open sila para sa 75,700 na foreigners na gusto magtrabaho dito sa Italy. Okay, pero noong 2022 in-announce ito pero ang open day nitong Decreto Flusy ay January 30, 2023 na. Kaya yung iba doon sa hearing na pakinggan ko na nag-inquire na at nag-submit na sila ng mga papers nila, yung mga documents ng February doon sa Alpha Assistance sa SRL. Bali, ito ay nag-open ng January 30 hanggang March 27 of last year. Okay? And then, every year naman ito, in-announce ng 2022 pero nagbukas ng 2023, January. And then, nung nag-announce naman ng last year din, nag-announce sila ng Decreto Flusy para sa 136,000 na mga foreigners. Ito ay open din sa mga South African, mga Latin American. Ito ay walang pinipiling citizens kung sinong pwede mag-apply. Lahat ito ay open para sa mga foreigners. So, yung iba nandito na, yung iba naman ay manggagaling sa kanilang bansa. And itong 2023 ay nagkaroon sila ng 136,000 na quota. And ito ay nagbukas ng October 30 hanggang November. And eventually, itong 2024 meron din. Pero hindi pa nagbubukas. Sabi nila, January daw magbubukas pero ang nakalagay dito ay sa March na. Okay, March. And 151,000. Unang kita ko parang 15,000 lang. 151,000 naman ang quota nila. So, ito ay legit, yung Decreto Flusy pinag-uusapan nila. Pero, ang catch dito ay hindi lahat ng nag-a-apply ay ma-confirm or ma-approve ng Italian government. Okay? So, depende pa rin sa kahit na nagbayad ka ng services sa mga patronato. Mamaya explain ko yung kung anong patronato. Okay? Kahit nagbayad ka ng mga fees sa patronato, ay hindi pa rin sigurado kung ikaw nga ay ma-approve o hindi. Kasi may quota sila every time na nagbubukas to. If ever man na sa sobrang dami mga foreigners na nag-request ng dokumento para magkaroon sila ng valid work visa o residence na rin dito, kunyari, eto, 75,700. Pag naabot na yung quotang yan at hindi pumasok yung tawag nila dito yung demanda, yung application mo, eh hindi ka mabibigyan ng nulla osta, yung tawag dito. Hindi yung pinag-uusapan doon sa hearing. And then, pagka nagbukas naman, kasi mabilis naman ito 2022, January to March. Pero noong 2023 naman, nagbukas pa rin sila by the end of 2023. Kumbaga parang twice a year sila nagbubukas. And nagkaroon naman sila ng 136, mas tumaas nga. Kaya kung hindi ka man nabigyan doon sa past na application mo, eh, may possibility pa rin na maipasok ka kagad dahil kompleto na yung dokumento mo, ipapasok na lang ng patronato, and then eventually baka ikaw yung mauna sa listahan at mabigyan ka. Pero hindi kagad nila pwede sabihin ng patronato na 100% eh lalabas yung nulla osta, yung application mo na ma-approve dito sa mga request na applicants dito. So na-explain ko na kung paano gumagana. Legit siya, pero for limited time and limited space ng quota lang ang pwedeng makuha nila. Dahil kung tutusin, malaki ang kinikita rin ng gobyerno sa mga foreigners na nagtatrabaho dito. Lalo na pag nagbubukas sila. Kaya minsan maraming quota yung binubuksan nila kasi kumikita rin sila. Mabait naman ng Italian government sa mga foreigners para makapagtrabaho. Open ng Italy sa trabaho, okay? Pero explain ko rin muna yung patronato. Yung patronato ho ay legal dito sa Italy. Hindi po siya hawak ng konsulato o ng gobyerno ng Pilipinas. Kasi narinig ko doon sa hearing ng Senate na sinasabi ni Raffy Tulfo na sabihin nyo sa mga patronato dyan sa Italy ay stop na, ihinto na. Hindi ho pwedeng ihinto kasi yun ho ay legal dito.
And hindi lang ho Pilipino ang binibigyan ng service ng mga patronato dito. Kahit na yung mga Filipino-owned na patronato, nagbibigay pa rin sila ng service sa mga Italian citizen and sa ibang mga foreigners. Hindi lang ho ito limited para sa mga Filipino citizen. Ang services nila ay open para sa lahat. Dahil sila yung tumutulong para sa mga nabanggit nga din doon sa hearing, yung IMSS, lalo na yung IMSS. Ang patronato ho ay tumutulong para mag-declare ka ng tax mo every year. And yung mga ibang lahi, ibang foreigners na magre-request sila ng citizenship, Italian citizenship, nagbibigay sila ng services na ganoon. At marami pang iba. At ako, time and time again, humihingi rin ako, lumalapit din ako sa mga patronato para sa mga services. Yun nga lang, nabanggit ni Consul General ng Milan na dito sa Italy, ang mga Filipino-owned patronato ay nasa 37 na after nga itong scam na to na nangyari, ay pinagtipon-tipon niya yung mga patronato, Filipino-owned, at kausapin ko pwede babaan yung service fee nila pagkadating dito sa Decreto Flusin na to. Pero ito lang experience ko, personal experience ko. Nang dati, isa pa lang yung anak ko, nagre-request ako sa patronato. Italian ang patronato nilalapitan ko dati. Nagre-request ako ng, siguro makaka-relate sa akin yung mga Pilipino na nandito sa Italy. Bali, nagre-request ako ng congedo parentale, okay? Kahit ako, kahit yung kapatid ko, nagre-request kami ng congedo parentale para sa mga, usually, nire-request ko yun sa mga date ng Pasko, bagong taon, para bakasyon ako sa trabaho, leave ako, naka-leave ako sa trabaho, and at the same time, babayaran nila ako, yung gobyerno, babayaran nila ako. And every time na nagre-request ako, wala akong binabayaran. Okay, sasabihin lang na, okay, Aposto, okay na yung request mo, you're free to go, bibigyan lang ako ng confirmation na ibibigay ko sa trabaho ko. Pero, noong time na dumulog ako sa patronatong Filipino-owned, nagbayad ako. Okay, hindi naman kalakihan, pero may binayaran ako. And may time nga na kailangan ko muna magpa-member para membership fee plus yung request ko na dokumento, congedo parentale. Nagbayad ako sa kanila. Nauna doon ako nagre-request sa Italiano, mga siguro 3 years akong nagre-request nang wala akong binabayaran. Pero nung doon na ako, well, okay lang naman sa akin magbayad, wala problema. Pero medyo nagulat lang ako dahil ang in-expect ko walang bayad dahil nga may experience na akong lumapit sa patronato. Okay, so yun nga, na-explain ko na yung Decreto Flusi and yung patronato kung saan nagre-request at matulungan yung mga tao. Hindi, sinasabi ko tao, hindi lang Pilipino. Kasi may mga ibang mga lahi, mga Latin American, mga South African na lumalapit din sa mga patronato and nagre-request para dito sa Decreto Flusi. And kung tutusin, hindi rin nila pwedeng sabihin, yung patronato, hindi nila pwedeng sabihin na ma-approve kagad yan. Okay, pwede ka ma-approve at pwede kang hindi ma-approve or pwedeng kahit sa susunod na mag-open yung slot ng Decreto Flusi. Nag-a-approve ng nulla osta ay ang prefektura ng Italian government. Okay, hindi ho sa konsulato ng Pilipinas nag-a-approve dito at depende yan sa gobyerno ng Italia, ng Italy. So, simulan na natin tong hearing na to para lang maging clear sa lahat, okay, kung paano gumagana. Dahil nga, may mga terms dito na Italian terms na hindi nila masyadong na-explain mabuti. Kaya pagdating sa mga senador, hindi rin tama yung pag-iisip nila na sabihin ni Tulfo na stop na yung mga patronato na dito. Well, in fact, hindi mo pwedeng stop yan. Dahil service yan para sa gobyerno, para tulungan ng mga tao sa mga services ng gobyerno. Malaking tulong ang mga patronato dito. And lahat sila ay legit registered yan sa Italian government, yung business nila. And yun nga, pag-usapan natin itong first hearing noong February 7. Dumalog nga din dito si El Mercato. Okay, nakikita-kita ko rin yan nung nag-celebrate ng Kalayaan Independence Day dito sa Milan, Italy last year. May mga testigo dito na galing sa Italy, pero wala dito si Alpha Assistenza SRL. So bagong lahat, bibigyan ko lang din kayo ng timeline dito sa first hearing. Ito ay nagsimula pa lang February dahil yung Flusi last year ay nagsimula ng January, sila ay nagsubmit noong February at pinangakuan sila na every time na parang after a month ay sinasabi nila na lumabas na nga daw yung nulla osta. And then nung March ay pinapunta sila, sabi ay hindi pa daw ready, so pabalik-balik sila doon sa agency. And ito ay February pa lang, may mga kaso ng ganito. February sila nag-submit and by April and May, doon sila medyo nagtataka kasi pabalik-balik daw sila doon sa agency na wala naman daw. Bali ng July, naririnig ko na rin ito sa Facebook, yung mga nagrereklamo, yung mga nagpapatama sila, yung mga pinaparinggan nila yung scammer nga sila, na ang dami daw nilang mga tao na naloko. And eventually, umabot na ito sa consulate ng Milan. And parang end of August ay nagkaroon ng communication nga si Consul General Cato at ang yung inireklamo na agency, yung Alpha Assistenza SRL. And doon siya nag-request na kung pwede, ay balik nyo na lang yung mga i-refund nyo na lang yung mga ibinayad sa inyo kung hindi nyo magagawin ng solusyon yung mga reklamo ng mga nag-inquire, okay, yung nag-apply
siguro nagkaroon ng after nilang kausapin, syempre kailangan katulad na natututunan natin dito sa social media, may tinatawag silang audi alteram partem. Kailangan you have to hear the other side of the story. And ganun ang ginawa nga ni Consul General. And pinakinggan niya muna yung explanation ng inirereklamo. And by the time na dumadami na rin yung nagrereklamo, by September ay may isang interview daw si Consul General sa Daily Tribune, and nabanggit niya nga dito na may scam na nangyayari dito sa Milan, Italy. And yung una hindi pa daw to binigyan ng pansin, and then yung mga nagrereklamo ay lumapit na rin dito sa Daily Tribune. And by the time na gustong hingan ng panayam si Consul General, hindi na raw ito nagbibigay ng time para siya ipaunlakan na ma-interview ulit at ma-update. Kaya ang nangyari by September ay yung mga nagrereklamo ay dumiretso na sa Daily Tribune, at doon nga sila naglabas ng sama ng loob. At doon na nga lumabas yung mga article ng Daily Tribune na baka daw si Consul General daw ay nabayaran ng Alpha Assistenza SRL. Kasi nga may kumakalat na isang picture na magkasama sila ng may-ari ng Alpha Assistenza, and then biglang may lumabas din na issue na ang Alpha Assistenza SRL ay isa sa mga sponsor ng Independence Day celebration noong 2023 noong June. So ito ay kinwestiyon din sa Senado, bakit ka walang ginagawa sa isyong to, baka nga daw etong si El Mercato ay nabayaran din. Kasi ang lumalabas nga at napakinggan ko rin dito sa hearing na to na ang naging budget ng Philippine Consulate ng Milan noong Independence Day, yung celebration, ay 26,000 euro. Okay? Kaya may inilabas din silang video dito sa hearing na to, na yung isang video, mag-ara talaga. Kasi nandoon ako, pumunta ako. Nagsimula ng umaga, tapos dumating ako doon, by tanghali na, doon ako nagtanghalian. Ang daming nagbebenta ng mga pagkain Pilipino, mga kakanin, mga ulam, kanin doon, tapos ang daming mga naka-Filipiniana. Tapos may parade pa doon, mga parang mala Flores de Mayo ang dating And may mga hinire silang mga magpo-perform doon, tapos yung mga decoration, tapos yung in-invite nila yung mga may restaurant dito sa Italy para doon sila magtayo ng tent at magbenta. Pero inabot nga daw ito ng 26,000 euro. Ang 26,000 euro ay malaki. Okay. So, hanapin natin yung calculator. Ang 26,000 euro times ang 1 euro ay 60 pesos. Okay. Mamma mia. 1.5 million pesos ang ginastos dito sa Kalayaan celebration. Okay? And meron din ako kakilala na kinuha rin siya ng grupo na mag-picture-picture doon sa Kalayaan celebration, pero bandang huli hindi rin siya nabayaran. Wala siya natanggap kahit na piso. Okay? Pero meron siyang ID kasi hilig niya mag-picture-picture. Kasi inimbitahan siya ng grupong yon para mag-picture nga dun sa celebration, pero bandang huli hindi siya nabayaran. Okay? Kaya yung 26,000 euro ang 1.5 million pesos, worth 1.5 million pesos, nagkaroon sila ng issue yung mga nagrereklamo na baka nga nabayaran itong si Consul General El Mercato. Kumbaga, yung mga nagrereklamo sa Alpha Assistenza SRL, naging dalawa na yung kalaban nila. Yung nirereklamo nilang agency at saka yung nirereklamo na nila si El Mercato, dahil nga baka nga kasabwat siya kaya hindi daw siya nag-update sa mga nagrereklamo, ganyan, hindi siya sumasagot sa mga interviews para malinawan at para magkaroon ng update yung mga nagrereklamo. Kaya naisip ng mga nagrereklamo na magbigay ng panig nila, at sinabi nga daw nila na baka nga daw si El Mercato ay hindi nabayaran at kaya siya negligent doon sa issue at nagiging bias siya kasi kilala niya daw yung may-ari. Pagdating ng after ilang months ay kinasuhan ni Consul General. Ewan ko kung alam niyo itong balitang to, pero dito sa Senate hearing ay lumabas na si Consul General ay sinampahan niya ng kaso ang Daily Tribune at 3 OFW natin nakasama sa mga nagrereklamo sa Alpha Assistenza ng cyber libel. Okay? Yung first hearing, medyo hindi pa napakinggan yung panig ni El Mercato. Bakit nga ba siya nag-file ng cyber libel? Kasi dinedepensahan pa ni Raffy Tulfo na, ayan o, meron dito nakalagay, bakit takot ka sa media? Nakalagay dito, sabi daw ni Raffy Tulfo, biktima na nga, kinasuhan mo pa? Yun yung sabi ni Tulfo kay El Mercato. Ayan si El Mercato. So yun nga, kaya siguro nagsalita yung mga nagrereklamo doon sa Daily Tribune at nailabas itong article na to na paninira para kay Congen El Mercato ay para magkaroon sila siguro ng update. Pero para sa akin, para saan ba yung paninira nyo kay Congen? Kung out of hands na to, yung hindi na to kaya ng power ng Congen. Kumbaga, ginawa niya ng lahat. Okay, kumuha na rin siya ng abogado para sa mga nagrereklamo. And gusto siguro ng mga nagrereklamo na everyday may update silang naririnig kasi desperate na silang sa sitwasyon na mga perang nalugi sa kanila, na naloko sa kanila, kaya lumapit sila at siniraan na nila si Congen. Well, in fact, si Congen na-explain nga doon sa second hearing noong February 13 na kung tutuusin wala na siyang magagawa. Pero ang lagi lang kasi sinasabi ni Congen na hindi niya mailabas yung resulta ng investigasyon. Okay, pero kumuha na rin kasi ng abogado ng Italian lawyer sina Congen.
Pero sinasabi nila parang bakit parang ang bagal niyo umaksyon? Dapat nung narinig niyo pa lang noong July, siguro by August, nag-hire na kayo ng lawyer para ma-action na kagad to. Okay? And mamaya pag-usapan natin yung isyong yun. So yun nga ang more or less yun nangyari doon sa first hearing ng February 7 at tinanong nila yung Bureau of Immigration kung pwede ba nilang pigilan yung may-ari ng Alpha Assistance sa SRL na wag nang bumalik sa Italy. Okay, so tinanong nila yung Bureau of Immigration and nalaman naman nila na ito nga si Criselda Respicio, yun yung may-ari ng Alpha Assistenza, ay umuwi sa Pilipinas. Hindi ko matandaan kung kailan, pero nakaalis din ang Pilipinas noong December 13, 2023. And in-interview nga rin nila dito yung Bureau of Immigration. Tinanong nila kung may magagawa ba sila kung mapigilan itong may-ari na agency na to na huwag makalabas ng Pilipinas. Ang sabi naman ng Bureau of Immigration ay wala silang kakayanan na magpahinto kung walang hold departure order. So, nung mga past video ko ay nagkaroon nga ako ng content tungkol sa mga Pilipino na hindi pwedeng umalis dahil napipigilan ng Bureau of Immigration. Pero kung tutuusin, ayon sa Supreme Court, wala silang kakayahan. Dito rin sa hearing inamin ng Bureau of Immigration na wala silang power para pigilan ng isang tao na hindi payagan na lumabas ng Pilipinas. Wala silang power. Okay, kasi nagkaroon ng kaso noon kay De Lima, ng DOJ secretary pa siya, na pinigilan niya si ex-president Gloria Macapagal-Arroyo na sinabi ng Supreme Court na walang kapangyarihan ng DOJ na pumigil sa isang tao para ito ay hindi palabasin ng bansa. Ang Bureau of Immigration ay under siya sa DOJ. Kaya ang DOJ at saka Bureau of Immigration wala silang karapatan na magpatigil sa isang tao na hindi makalabas ng bansa. Ang pwede lang makapagpapigil sa isang Pilipino para lumabas ng bansa ay meron kang hold departure order na nakukuha sa korte o mag-file ka sa korte sa Pilipinas, sa RTC. At ito nga, ang lawyer ng mga para nagre-reklamo dito ay si Attorney Topacio, sikat na abogado yun sa Pilipinas. At nabanggit niya nga dito sa first hearing na nag-file na sila ng precautionary hold departure order para lang mailabas kagad ng korte yung hold departure order para hindi makalabas nga to si Criselda Respicio, yung may-ari ng agency. And then eventually, yung sa second hearing nila, yung February 13, nalaman natin na lumabas lang yung hold departure order sa kanila noong after 1 or 2 weeks na silang nakalabas ng Pilipinas. Kaya too late na rin yung request sa Pilipinas na mapigilan siya na lumipad sa ibang bansa. Okay? So pag-usapan naman natin ngayon yung second hearing na ginanap noong February 13. Okay? A day bago mag Valentine's Day. Okay? And first of all, belated Happy Valentine's Day sa inyo. And it's better late than never. So yun, pagpatuloy natin itong isyong to. Nung second hearing nga ay pinanood ko to. Ganun din, dalawa rin yung tinakal nila dito. At isa na nga dito ay yung isyong to. At hindi dito ulit si Colchen Cato. Hindi ko nga pala nabanggit nung una, nung first hearing nila nung February 7 na ni-request ni Attorney Topacio na kung pwede na wag mo nang makauwi dito sa Italy at magstay muna siya dito sa Pilipinas habang may investigasyon pa. Kaya hindi pa siya pwedeng makabalik dito sa Italy ngayon. Kaya nasa Pilipinas siya ngayon para harapin itong mga administrative cases din para sa kanya. Parang kasi sinasabi nila na may negligence itong si Consul General El Mercato sa isyong ito. Hindi niya na-handle mabuti and sinasabi nila na kailangan mo nang magbitaw or administratively kailangan ka nang patalsikin sa pagiging Consul General. Yun yung hinihiling din ng mga nagre-reklamo kaya siya siniraan doon sa Daily Tribune. And dumako na nga po tayo dito sa second hearing ng scam dito sa Milan, Italy. And ito ay ginanap ng February 13. And last time wala pa si Senator Alan Peter Cayetano dito sa hearing. And itong second hearing ay nandito na siya. Maganda, interesting tong hearing na to kasi si Senator Alan Cayetano ay dating DFA secretary ng panahon ni former President Duterte. Okay, kaya alam niya yung sistema ng patakaran dyan sa DFA. Pero ngayon medyo nagkakagulo pa sila kung tutuusin kasi nga ang DFA ay nahati na kasi nagkaroon na ng Department of Migrant Workers. So, ang DFA, wala na sa kanila yung parang power ng mga OFWs kasi ginawang Department of Migrant Workers para sila ang tutulong sa mga OFWs, hindi na ang DFA. Okay, so medyo nagkakagulo pa sila, yung term na yun, nagkakagulo pa kung sa kaninong competence ba talaga at kanino ba talaga sila dapat humingi ng tulong. Na dito nga ay lumalabas na si Colchen ay halos wala na rin magawa kasi nga sinabi rin ni Alan Peter Cayetano na si Consul General ay under siya ni Ambassador na nasa Rome. Okay, kumbaga inire-rely niya lang din yung mga problema na nangyayari sa Milan. And interesting trivia lang din sa hearing na to na lumabas nga tinanong ni Senator Alan Peter Cayetano kung ilan ang mga Filipinos na nandito sa Milan. At nabanggit nga ni Colchen na tayo po dito sa Milan ay 100,000 at sa buong Italy ay 160,000 na mga Pilipino sa buong Italy. Pero pinakamaraming Pilipino ay nandito sa Milan, 100,000.
Okay? So, interesting facts to na nilabas ni Conchen Cato. At dito nga tinatanong ni Peter Cayetano. Kaya gusto ko rin i-feature tong video ni Gossip Central. Itong title ng video na Witness ni Raffy Tulfo tinawag na chismosa ni Cayetano. Tulfo, pasimpleng napahiya. Okay? Hindi lang simple. Sa tingin ko napahiya siya kaya bumaliktad na rin siya dito sa hearing na to. Kumbaga hindi niya na napagtanggol yung mga nagre-reklamo dito. Okay? And mamaya magbibigay lang ako ng opinion ko tungkol dito sa isyong to. Okay? And pag-usapin nga natin, dito sa hearing na to ay dumalo si Crisel Respicio sa hearing na to, pero hindi by person kasi nga nakalipad na siya at nandito na daw siya sa Italy. Dumalo pa rin siya via video call, video conference o via Zoom, ewan ko kung paano sila pero nandito na-interview siya ng mga senador at na-interview rin siya ni Idol Raffy Tulfo. And nagbigay siya ng salaysay, kinwestiyon siya at pag-usapan muna natin itong pag-aakusa kay Consul General Elmer Cato. Nagtanong si Senator Alan Peter Cayetano, kumbaga nag-cross-exam siya sa mga accusation against Conchen Cato and kinross-examine niya yung mga kinasuhan ng cyber libel. Tinanong niya yung mga resource person nila na galing Daily Tribune, yung isang nagre-reklamo rin tungkol sa kaso na ngayon napahiya dito sa hearing na to dahil lagi niya sinasabi, I'm just a messenger. Okay, tapos pinagtatanggol naman ni Idol Raffy na don't shoot the messenger. Kung kakasuhan niya siya, messenger lang siya eh. Yun yung sinasabing, yung pagtatanggol ni Idol Raffy na wag na daw kasuhan yung messenger kasi hindi naman siya yung nag-akusa na negligent at saka bias si Conchen Cato, pero lumalabas dun sa article yung pangalan niya kaya siya nakasuhan. And kung nanonood ka lang, nakalimutan ko yung pangalan na itong babae, nasa ba to? Yung babae dito na sumasagot na sabi niya, I'm just a messenger. Kasi may group chat nga daw at yung mga nagrereklamo sinasabi nila baka nabayaran yan si Conchen. And then eventually sinabi nila sa Daily Tribune, ayun, nakasuhan sila ng cyber libel. Kung nanonood lang kayo ng batas natin o kaya kung hinahasa nyo lang yung critical thinking nyo, hindi kayo makakasuhan ng cyber libel. Okay? Dahil katulad ng sinasabi ni Senator Alan Peter Cayetano, ito ay nagiging hearsay kung wala kang first-hand experience sa mga pinagsasasabi mo. Kahit na ikaw ay messenger, pwede kang kasuhan. Okay? Dahil ang lumalabas sa mga statement mo, kung sinasabi mo ikaw ay messenger, ang legal term nila ay hearsay. Okay? Sa layman's term, ito ay chismis. Okay? Kung nakikinig ka lang kay attorney, well, makukuha mo yung idea yun na hindi ka pwede basta-basta magsasalita. Lalong-lalo na ito ay sinabi lang sa'yo. Hanggat hindi, kaya nga't lagi tinatanong ni Conchen Cato kung sino ba talaga yung nagsabi nun. Humihingi siya ng name at humihingi siya ng kailangan ng affidavit nyo na hindi kayo yung nagsabi nun at hindi totoo yung sinasabi nyo. Kasi kailangan may first-hand experience And hindi totoo yung sinasabi nyo, well, i-drop nyo yung kaso ng cyber libel para sa inyo. So, yun yung yung mga legal terms, yung mga eventually, mga consequences ng mga pag hindi mo alam yung mga pinagsasasabi mo, nasisiraan mo yung tao nang wala kang may accusations ka sa isang tao na hindi mo naman alam yung totoo at wala kang ebidensya. Okay? Ang number one na kailangan meron ka ay sa accusations mo ay ebidensya. Kung wala ka nun, at lalo na kung narinig mo lang yun sa ibang tao, asahan mo may cyber libel ka katulad. Diba? And dito sa hearing na to, ginisa ni Senator Alan Peter Cayetano ang mga resource person na nag-aakusa kay Consul General Elmer Cato. Okay? So pakinggan natin sandali itong clip na to and then eventually magbibigay ako ng points of view tungkol dito sa kasong to. Okay? You don't have the right to raise your voice in this hearing. You don't have the right. Apologies, Your Honor. You're just mga resource person. Wala kayong karapatan na magtaas ng boses dito. Okay? Ang pwede magtaas ng boses siguro yung tatanong sa inyo, pero kayo hindi pwede. Wow! Sila lang daw may karapatan na para magtaas ng boses. Kung tutusin, wala rin kayong karapatan na magtaas ng boses dahil kailangan, ina-apply nyo dyan ay ang proper decorum. Yung formal na usapan. Walang sigawan, walang murahan, katulad ng ginagawa mo. Kaya hindi ka rin na excuse para sumigaw at magmura dyan sa hearing na yan. Okay? Wala ng proper decorum. Kaya natututo sa inyo yung mga taong nandiyan sa hearing na yan. Okay? Okay? Alin sa mga sinasabi mo sa Tribune ay personal knowledge mo at ilan doon ay chismis lang na napakinggan mo na? Ayan, so chismis. Sumbong po. Ayaw Ano na kaibahan ng aminin. sumbong at saka chismis? Sumbong nangyari po talaga sa kanila. So paano alam mo na tunay na nangyari? Hindi lang po isa nagsabi. So, Kaya nga hinihingi nila yung mismong tao na nagsabi ng chismis na yon. Dahil yun naman yung tatanungin nila, anong ebidensya mo? Paano mo naakusahan na bias o pabaya itong si Elmer Cato? Pero kung ikaw yung messenger na wala kang ebidensya na pabaya nga si Elmer Cato at saka naging bias siya sa agency nirereklamo, cyber libel ka. So ito yung gusto ko lang din pakita sa inyo. Bandang huli ay dumating din si JV Ejercito at nagbigay siya ng isang information tungkol nga din dito sa Department of Migrant Workers na nirequest niya na sana pataasin din yung budget ng Department of Migrant Workers na last year ay inapprove lamang ito ng 1.3 billion
na sana by the next year ay tumaas pa ito ng 2 billion para mas madaling matulungan yung mga OFWs at magkaroon ng mabilisang aksyon tungkol sa mga reklamo ng mga OFWs. Hindi lang sa Italy, kahit na sa mga Middle East na country, lalo na yung mga ganun, maraming kaso sa mga ganun na mabigyan kaagad sila ng mga legal counsel para matulungan sila. Kasi ang lumalabas nga dito sa isyong to, kaya rin na late yung pagbigay ng lawyer sa mga nagre-reklamo. Nabigyan sila ng October, na sinasabi ng mga senador na dapat ay nabigyan na nga daw sila nung narinig pa lang nila yung isyong to, by August daw siguro. Dapat doon pa lang umaksyon na. Kasi nga, in-explain din dito na parang humingi pa sila ng investigasyon sa embassy sa Rome. Parang ganun, humingi sila ng tulong, and embassy nag-imbestiga pa. And yung time na nagkaroon sila ng investigasyon, tsaka sila nag-approve at parang naghanap ng budget para kumuha ng legal counsel. Na ang abogado po ng mga nagrereklamo ay Italiano, kasi the crime is committed here sa Italy. Kaya hindi sila nabibigyan kagad ng legal counsel na basta-basta, hindi pwedeng Pilipino, kasi nga ang nangyari itong scam dito sa Italy. So, under Italian custody yung case na to, and kailangan ang humawak nito ay mga counsel, yung mga legal counsel, mga abogado na Italiano. Okay? Kahit yung inirereklamo, ang abogado niya ay Italiano. Okay? So, nagkaroon nga ng issue na sinasabi ni Senator Alan Peter Cayetano noong 2018 na siya yung DFA Secretary, wala pang Department of Migrant Workers noon, ipinasa niya yung parang proactive na sistema sa mga OFWs na kapag may reklamo pa lang, umaksyon na kagad yung ambassador ng isang bansa, hindi lang sa Italy, ng isang bansa, ng ambassador ng Pilipinas, kahit na may narinig pa lang silang issue. Okay? Kasi dati before 2018, kailangan magkaso ka muna bago ka bigyan ng legal counsel. Ngayon, ang ginawa ni Senator Alan Peter Cayetano ay binago niya. Kailangan, pag may issue pa lang sila na naririnig, bigyan na kagad nila ng legal counsel para sa mga nagre-reklamo. Kumbaga sa consultation pa lang, yung magko-consult ka pa lang, magre-reklamo ka pa lang, doon bibigyan ka kagad ng assistance, o kung kailangan mo ng legal counsel, ma-authorize kagad ng ambassador yung kailangan mong tulong. Pero nga, kung may naghiwalay na ang DFA at saka yung Department of Migrant Workers, siguro doon sila nagkaroon ng problema kung paano ba maa-actionan kagad, kung bibigyan ba kagad nila ng legal counsel, o doon pa lang sa consultation, kailangan antayin nila yung investigasyon, tapos saka sila magbibigyan ng legal counsel. Well, in fact, sinasabi nga ni Senator Alan Peter Cayetano na pag nagreklamo pa lang, kailangan nabigyan ng legal counsel para maghain na kagad ng mga karampatang aksyon tungkol din dito sa isyong to. Na siguro kaya napatagal na mabigyan ng legal counsel yung mga Pilipino nagrereklamo, na imbis na August, nagkaroon sila ng legal counsel by October. And para sa mga senador, mabagal yung aksyon na nangyari. At natalakay din dito na as of now, sa Pilipinas ay ang mga nagrereklamo sa Pilipinas ay nasa 67 complainants na yung mga nagrereklamo sa Pilipinas. And pero sabi ng abogado na it was consolidated, parang pinag-isa na lang yung complaints na yun, pero maraming nag-complain. And dito naman sa Italy, marami na rin nagrereklamo. And ang sabi nila, ang mga nagrereklamo dito sa Italy ay nasa 400, pero ang natatanggap pa lang nilang complaint na may affidavit ay nasa 94 complainants pa lang. Okay, pero eventually pagka nakuha na sila ng affidavit, tapos matatranslate yon, and then makakwalify na yun as isa pang complainant. Ngayon nasa 94 pa lang, kaya inganyo ko kayo na sana bilisan nyo rin yung gumawa ng affidavit para mapasama kayo sa complainants dito sa Italy. Kasi 94 pa lang yung nagko-complain pero yung nasa balita nasa 400 plus na. So para magkaroon din kayo ng hustisya, pumunta kayo sa tamang ahensya at tamang tao dun sa lawyer na Italian lawyer. And yun nga, dito sa second hearing ay in-interview rin yung dating secretary ng Alpha Assistance sa SRL na isa rin siya sa mga nagrereklamo at isa rin siya sa mga nabudol na scam, sabihin na natin gano'n. And tinabi niya dito yung kanyang testimony habang nagtatrabaho pa siya dun sa agency yun, na may mga anomalya na siya nakikita. Kaya umalis din siya doon after ilang months, and then na-realize niya, ang dami na rin din palang nagrereklamo, and isa na nga rin siya sa nagrereklamo. Okay? So yun, mahaba-habang hearing, and pinag-usapan nga dito ay yung kasuhan kay Consul General El Mercato at yung mga testigo na umattend na sinasabi nilang chismosa at yung paglantad ni Crisel Respecio, dahil bandang uli inakasuhan nga siya ni Idol Rafi Tulfo na bakit ka tumakas dito sa Pilipinas. Sabi naman ni Crisel Respecio, ang in-advise sa kanya ng legal counsel niya na Italiano ay bumalik siya dito at ang harapin niyang kaso ay yung nandito sa Italy. Sabi niya, kung wala kang ginagawang masama, bumalik ka dito sa Pilipinas. Kung in-advisean siyang
itong kaso. At saka mas una-unang kinasa yata to kaysa sa yung nasa Pilipinas. Kaya bumalik siya kagad dito sa Italy. At ito yung mas una niyang haharapin bago yung nasa Pilipinas. Kaya ngayon nandito si Crisel Respecio at tayo nang haharapin niya yung kaso na nireklamo sa kanya, and kailangan niya rin harapin in the near future yung kaso niya sa Pilipinas. Okay? So, bibigay lang ako ng final thoughts ko dito sa dalawang hearing to, and sinasabi nga nila ay may mga susunod pang hearing, and tututukan din natin yan sa susunod na video natin. And ang final thoughts ko lang dito ay natulungan nga ba talaga ni Idol Rafi yung mga nagrereklamo dito sa isyong ito? Sa tingin ko hindi. Dahil ang sinasabi nga nila, ang hearing na to ay tinatawag nilang in aid of legislation, kung paano sila makakagawa ng isang batas sa isang hearing. Sa tingin ko, may mga naging negligent lang na tao dito sa hearing na to, pero yung ipapasa mong batas, pag-iisipan mo pa kung ano pang gagawin mo, and eventually magagawa lang silang resolution kung anong nangyari dito sa hearing na to, pero yung batas na gagawin nila, hindi ko alam kung anong batas yun. Okay? Kasi walang nakulong. Okay? Walang nakulong. If ever man na pumunta dyan yung dalawa sila yung isang nirereklamo bukod kay Crisel Respecio ay hindi ko na maalala. Pero kung if ever nga na nandiyan sila, first ipapasabi na sila para persado silang umatin sa hearing, and then after kung pumunta man sila sa hearing, ipapakulong sila, hindi sa kulungan ng Senado na sinasabi nga nilang the aircon. Silbi pa ng kulungan kung you are accommodated with aircon and pagkain. Anong klaseng pagkakakulong yun, di ba? Kung doon ka ikukulong sa Senado. Kaya walang kwenta rin yung tapos pag may resolution na sila dito sa hearing, papakawalan din yung hatol na gustong makuha ng mga nagrereklamo. Okay? Kasi parang lagi naman ginagawa ni Rafi Tulfo yun Napanakot niya Senate hearing, ipapatawag kita sa Senado para doon ka magpaliwanag. Tapos pagka pumunta ka sa Senado, ipapa-contempt kita at doon ka makulong sa baba. Well, in fact, yung kulungan doon hindi naman katulad ng kulungan sa prison o mga Muntinlupa. May aircon sila doon, may sila doon, pinapakain sila masarap doon. Panakot lang talaga ni Rafi Tulfo yung mga Senate hearing, pero bandang huli yung hustisya ay laging nanggagaling sa korte. Yung Senate hearing na to, wala silang kakayahan. Kahit si Rafi Tulfo sinasabi niya dun sa mga testigo na nandoon bibigyan kita ng lawyer, bibigyan kita ng ganyan, well, in fact, yung mga lawyer na binibigay niya pupunta rin sa korte para tulungan silang harapin at mag-file ng kaso. Kaya yung sasabihin mong tinulungan sila, yung mga nagrereklamo dito na tinulungan sila ni Idol Rafi, walang nagawa si Idol Rafi dito sa hearing na to. Bumaliktad pa nga si Idol Rafi dahil nakakusahan na ni Senator Alan Peter Cayetano na chismoso yung kinuha ni Idol Rafi yung resource person di napahiya tuloy yung resource person na nagrereklamo. Alam mo yun? Kaya kung ako sa inyo, mga chismoso, hindi ako nagsabi nun si Alan Peter Cayetano, kung ako sa inyo, gumawa na kayo ng affidavit na mag-sorry kayo kay Consul General Cato kahit na labag sa loob nyo para madrop na yung cyber libel case. Kasi kung antayin nyo pa yan yung na mag-prosper yung cyber libel case nyo, hindi na kayo makakabalik dito sa Italy para magtrabaho. Okay? Dahil magkakaroon na rin kayo eventually ng whole departure order kasi magagalingin na yun sa korte kasi magpa-prosper yung kaso ng cyber libel sa korte, and eventually maglalabas rin sila ng whole departure order kaya hindi kayo makakalabas ng Pilipinas. Okay? And tungkol naman dito kay Crisel Respecio ay sa tingin ko may chance na makulong ka dahil yung way ng yung paggawa nyo ng ito nangyayari rin sa ibang patronato. Yung sistema na ginagamit nyo para magkaroon ng papel yung mga kababayan natin sa Pilipinas mali rin. Kasi ang pinapalabas nila, kukuha sila ng isang tao o Italiano man yan o Filipino, gagawin nila yung papalabasin nila na ito ay magiging amo ng mga taong nag-a-apply. Okay? Pero sa totoo, yung mga taong yun binabayaran nila. At yung mga nagrereklamo, willing silang magbayad para palabasin na yung isang tao ay amo nila. Pagka lumabas yun sa korte na nagbabayad kayo ng tao at hindi yun legitimate na amo, may problema na doon. Pagsisinungaling na yun, tapos papatawag pa yung mga taong yun na binabayaran nyo para palabasin na sila yung amo. Well, in fact, binayaran nyo lang sila para sa documents na palabasin na sila yung magiging amo ng mga applicants. Okay? Kaya good luck sa iyo, Crisel Respecio and the whole Alpha Assistance sa SRL, and sana magkaroon din ng hustisya yung mga na-scam, yung mga nagbayad ng malalaki tungkol dito sa scam na to, and dahil nga naman itong mga perang ito ay pinaghirapan ng mga kapwa natin Pilipino na umaasa na sana ay magkaroon sila ng papel ng permanent residence dito, working permit, permanent residence dito sa Italy, na madali naman talaga kung tutuusin magkaroon ng papel dito sa Italy. Mababait ang mga Italiano. Maganda yung mga incentives, government incentives nila dito sa Italy kahit man ikaw ay foreigner o hindi. Ang sa aming pamilya, sobrang laki ng na kukuha naming incentives, lalo na sa healthcare. Okay, ito na lang, one example na sobrang ganda dito sa Italy ay
tatlo na ang anak ko. Every time na ma-hospital yung simula nung sa panganay ko hanggang sa bunso ko, mga anak magi-stay sa ospital, papakainin 3 days, ilalabas. Wala kaming nising kunduling na inilalabas sa bulsa namin para bayaran yung hospital bills. Na kung tutusin, umaabot po ito ng 2,000 euro. Ang 2,000 euro po sa pesos ay 120,000. Okay? More or less, nandoon 120,000. Pero wala kaming binayaran ni isang kusing sa ospital. Dahil ito ay covered na ng healthcare dito sa Italy. Okay? Hanggat minor yung anak mo, yung mga check-up, yung mga, of course, yung mga gamot, ikaw na bibili. Pero yung mga check-up, yung hanggang sa lumaki yung anak mo, wala kang babayaran. Siguro may iba, babayaran mo. Pero hindi rin ganun kalakihan. Yung major na check-up ng bata, hanggang sa paglaki niya, wala kayong babayaran. Okay? So, yun ang kagandahan dito. Kaya maraming Pilipino rin na gusto rin magkaroon ng papel. And may time nga na kahit wala kang papel, pagkabuntis ka pa lang, bibigyan ka nila ng papel para gawing magkaroon ka ng residence, pansamantala, para makover ka ng healthcare dito sa Italy. Para wala kang babayaran kahit wala kang papel. Bibigyan ka nila ng documents, legal documents dito sa Italy para makover yung expenses mo sa ospital o yung sa mga check-up, ganun. Ganun sila kabait dito. Okay, kaya wala akong masasabi dito ilang taon na ako dito, 24 years na ako nandito sa Italy. Wala akong masasabi, mababait ang mga Italiano talaga. So yun, hanggang dito na lang ang video natin ngayong araw. And please, pakifollow po ako sa Facebook page ko and pakisubscribe na rin po ako sa YouTube channel ko. And maraming salamat sa mga sumubaybay at nanood na itong video kong ito. And hanggang sa susunod, ingat po tayong lahat. Ciao, ciao!